Ang kwentong ito ay hango sa tunay na pangyayari. Kung matatandaan, noong December 26, 2004, isang napakalakas na tsunami ang tumama sa Asia. Naitala ito sa kasaysayan bilang the deadliest disaster sa kasalukuyang siglo. Dahil sa mahigit 227,000 na buhay ang nawala. At ito ay salaysay mula sa isang pamilyang kasama sa sakuna. Nasa isang flight si Dr. Maria Bennett kasama ang kanyang asawang si Henry, at tatlong anak na sina Lucas, Simon, at Thomas. Papunta sila sa Khao Lak, Thailand para sa Christmas vacation. Malakas ang turbulence kaya lumapit si Simon kay Maria. Hindi man lang kasi ito kinakausap ng katabi na si Lucas. Nakipagpalit siya ng upuan sa bata, at pinagsabihan niya si Lucas na maging mabait kahit kaunti sa mga kapatid. Sadya naman talagang matatakutin si Simon ang sagot nito. Sabay tawa dahil kitang-kita naman kung kanino nagmana. Pagkalapag ng eroplano ay sumakay sila ng van papunta sa bagong bukas na resort kung saan sila mamamalagi. Sa harap ng nakuha nilang kwarto ay kita ang napakagandang tanawin sa dagat. Kinagabihan, naghapunan ang buong pamilya kasabay ang maraming tao sa resort. Nagpalipad din sila ng lantern bilang paggunita sa araw ng Pasko. Kinabukasan ay ginising ni Maria ang mga bata para buksan ang kani-kanilang mga regalo. Pagkatapos ay nagpunta sila sa tabing dagat para maglaro. Lumangoy din sila at pinagmasdan ang napakagandang coral reef. Saka lumipat sa pool at itinuloy ang kulitan. Habang nagbabasa ay may naramdamang kakaibang hangin si Maria. Tinangay ang isang pahina ng kanyang libro. Saglit na tumahimik ang buong paligid. Ang mga ibon ay nabulabog at nagsilipad palayo. Sa di kalayuan ay nagbuwalan ang mga puno. Maya-maya ay tumambad sa kanila ang dambuhalang alon mula sa dagat. Wasak ang lahat ng madaanan nito. Hawak ni Henry ang dalawang bata at kasamang nilamon ng alon. Si Lucas ay tumalon sa pool bago tangayin ng tubig. Si Maria naman ay hindi na nakagalaw ng hampasin ng malakas na alon. Sa isang iglap ay puro tubig na ang buong paligid. Nakakapit si Maria sa malaking puno. Nakita niya si Lucas na tinatangay ng agos. Kaya bumitaw siya para sundan ng bata. Kumapit ito sa malaking billboard. Siya naman ay aksidenteng natusok ng kahoy sa dibdib, at sa binti. At tuloy-tuloy na inanod palayo. Bumitaw din si Lucas para sumunod sa kanya. Nakahawak silang pareho sa nakalutang na higaan. Kaya lang bumangga ito sa isang poste at muli silang nagkahiwalay. Isa pang malakas na alon ang parating. Sumisid sila para hindi tuluyang tangayin ng agos. Nakahawak uli sa isang poste si Lucas habang umiiyak na tinatawag ang kanyang mga magulang. Maya-maya ay lumitaw si Maria sa di kalayuan. Sa wakas ay nagpangabot sila at mahigpit na nagyakap. Nagpaanod sa nakatumbang puno at kumapit dito. Nang humupa ang tubig ay naglakad sila palabas ng gubat. Dito ay nakita ni Lucas ang malaking sugat sa hita ng kanyang ina, na labis niyang ikinatakot. Kaya pinauna siya nitong maglakad. Tumigil sila saglit para talian ang sugat at nang mapigil ang pagdurugo. Sa gitna ng kanilang paglalakbay ay may narinig si Maria na iyak ng bata. Gusto niya itong hanapin at tulungan pero tumanggi si Lucas. Kailangan kasi nilang makaalis kagad at makahingi ng tulong. Kung hindi ay mauubusan siya ng dugo. Naisip niya ang dalawang anak na si Simon at Thomas. Paano kung wala ding tumulong sa kanila? Kaya sa huli ay pumayag din si Lucas. Hinanap nila ang pinanggalingan ng iyak. At nakita ang batang si Daniel na natabunan ng mga kahoy at damo. Kinarga ito ni Lucas papunta sa malaking puno. Nauna sila ng bata sa itaas. Si Maria ay hindi makaakyat dahil sa kanyang sugat. Bumaba si Lucas para tulungan ang ina. Sumampa siya sa balikat nito habang pilit na kinakaya ang bigat. Sa wakas ay nagawa din nilang makaakyat. Mula sa itaas ay nag-abang sila ng mahihinga ng tulong. Sa ibaba ay makikita ang lawak ng pinsalang dulot ng baha. Nagkalat ang mga taong hindi pinalad na makaligtas. Sa murang edad ni Daniel ay awang-awa ito sa kalagayan niya. Ilang oras ang lumipas ay may 2 tao ang parating. Narinig ng mga ito ang kanilang sigaw. Dinala sila sa isang maliit na nayon. At inasikaso kaagad ng ilang matatanda. Pagkatapos ay isinakay sa pickup truck. Hinanap ni Maria si Daniel pero hindi na nakita ni Lucas ang bata. Sa daan ay makikita ang maraming biktima, at ang hinahakot na mga bangkay. Narating nila ang isang ospital. Sa lobby ay hindi mabilang ang mga taong sugatan. Matapos may hatid ay labis na nagpasalamat si Lucas sa mga matatanda.
Sa loob ng silid ay nanginginig na sa lamig si Maria dahil sa impeksyon sa sugat. Pinaghanap niya si Lucas ng antibiotic, pero hindi nito mabasa ang mga nakasulat. Mabuti may dumating na doktor at tinurukan kaagad siya ng gamot. Nilinis din ang kanyang mga sugat. Pagkatapos ay inilipat siya sa labas kasama ng maraming pasyente. Dahil abala ang lahat ay inutusan niya si Lucas na maghanap ng pwede nitong maitulong. Nag-aalala man na iwanan siyang mag-isa ay sinunod ng bata ang kanyang utos. Habang naglalakad ay nilapitan siya ng isang lalaki. Ipinakita ang litrato ng nawawalang anak na si Morten Benstrom. Sa gitna ng paghahanap ay tinawag siya ng marami pang tao na gustong magpatulong. Inilista niya isa-isa ang mga pangalan ng ipinapahanap. Sa tagal niyang naglibot, sa wakas ay nakita niya si Morten. Tuwang-tuwa ang bata sa balitang dala niya. Masaya siyang pinanood na nagkatagpong muli ang mag-ama. Sa wakas ay may nagawa siyang mabuti. Nakangiti siyang bumalik sa kabilang gusali kung saan naroon si Maria. Pero nagulat siya nang makitang bakante na ang higaan nito. Nakipag-away pa siya sa staff dahil may ibang pasyente na ang ilalagay doon. Kinausap siya ng isang babae at nangako na tutulong hanapin ang kanyang ina. Tinanong ng ilang impormasyon saka dinikitan ng pangalan sa damit. Umiiyak habang nakatingin sa mga batang kagaya niya na nahiwalay din sa pamilya. Sa kabilang dako, si Henry ay naroon pa sa nasirang resort. Wala siyang tigil sa paghahanap kay Lucas at Maria, pero walang makitang bakas ng dalawa. Kasama niya si Simon at Thomas na nakaligtas din pareho. Kinausap niya ng masinsinan si Simon. Pinauuna niya sila ni Thomas na sumama sa rescue team. Siya ay magpapaiwan para ituloy ang paghahanap. Natatakot man dahil hindi pa niya kayang alagaan ang bunsong kapatid ay pumayag ito. Isang lalaki doon ang nakita niyang may kausap sa phone. Sinubukan niyang makitawag pero tumanggi ito dahil baka daw maubusan ng baterya. Hinatid niya sa sasakyan ang dalawang bata. Mariing binilinan si Simon na kahit anong mangyari ay huwag silang maghihiwalay. Ibinili niya din sila sa babaeng kasabayan ng dalawa. Patuloy siyang naghanap hanggang sa inabot na siya ng gabi. Dahil sobrang madilim ay nahulog siya sa isang butas at nasugatan. Napadpad sa gilid ng kalsada at nadaanan ng isang sasakyan. Nagmagandang loob ang driver na isakay siya papunta sa bus station, kung saan naroon ang marami pang survivor. Dito ay nakilala niya si Carl na nahiwalay din sa buo niyang pamilya. Noong oras na tumaas ang tubig ay naliligo sa dagat ang kanyang mag-iina. Sinabi din ni Henry kung paanong nawala si Lucas at Maria. Nang marinig ang kwento niya ay naawa si Carl kaya pinahiram siya ng cellphone. Tinawagan niya ang kapatid ni Maria at naipaalam ang kanilang kalagayan. Ang magkapatid na Simon at Thomas ay dinala ng mga rescuers sa isang bundok. Naawa sa kanila ang isang matanda kaya sinamahan sila magdamag. Sa kabilang dako, si Lucas ay nasa isang sulok at naghihintay ng balita tungkol sa ina. Tinawag uli siya ng staff at isinama para kilalanin ang ilang gamit ng mga namatay. Pero wala sa mga ito ang pag-aari ng kanyang ina. Dinala siya sa silid ng mga pasyenteng sumailalim sa operasyon. Sa wakas ay nandito nga si Maria. Naipagpalit kasi ang pangalan niya sa isang pasyenteng namatay. Kaya hindi nila siya mahanap. Pagkatapos ng una niyang operasyon ay maraming dugo na ang nawala kaya nanghihina na siya. Pero kailangan niya ng isa pang operasyon sa binti. Samantala, si Carl ay sumama kay Henry sa paghahanap. Inisa-isa nilang tingnan ang mga nakalatag na bangkay. Pinuntahan din nila ang mga evacuation center. Parehong wala sa listahan ang mga pamilya nila. Nandoon ang babaeng binilinan niya kay Simon at Thomas. Pero hindi na nito alam kung saan dinala ang mga bata. Noong mga oras na yun ay lula ng isang truck ang magkapatid pababa ng bayan. Nakita naman ni Lucas ang batang tinulungan nila na si Daniel. Masaya na nitong kasama ang kanyang ama. Kaagad siyang bumalik para ibalita sa ina ang nakita. Pero hindi niya nasabi dahil napansin niyang nangingitim na ang paa nitong may sugat. Nakiusap siya sa staff na madaliin ang operasyon ng kanyang ina. Pagbalik niya ay nanghingi ito sa kanya ng maiinom. Isinara niya ang tubing sa bintana saka umalis para kumuha ng tubig. Samantala, napadaan sa ospital ang sinasakyan ni Henry at Carl. Nanghingi siya ng 5 minuto sa driver para suriin ang lugar. Isinulat ni Carl ang mga pangalan ng hinahanap niya at ibinigay sa kanya. Wala din sa mga listahang nandoon ang pamilya nila. Umikot siya sa likuran at napatapat sa higaan ni Maria. Pero hindi sila nagpangita dahil sa nakatakip na kurtina. Si Lucas ay walang nakuhang tubig kaya nagpunta pa sa kabilang building.
Mula sa malayo ay nakita niya ang suot na shorts ng kanyang ama. Nagmamadali siyang bumaba para habulin ito. Kaya lang nawala kaagad sa kanyang paningin. Kasabay nito ay dumating doon ang truck na sinasakyan ni Simon at Thomas. Sobrang naiihi na si Thomas kaya mabilis na bumaba kahit ayaw nang nagbabantay. Sinundan naman siya ni Simon. Nasa labas din si Lucas at patuloy na hinahanap ang ama, na noon ay nakabalik na uli sa sasakyan at handa nang umalis. Tapos na ding umihi ang magkapatid, at nagmamadali na bumalik sa truck. Mabuti na lang sumigaw si Lucas kaya narinig ng dalawa. Mabilis na bumaba ang mga ito at tumakbo papunta sa kanya. Hindi siya makapaniwala na buhay ang dalawa niyang kapatid. Habang magkayakap at nag-iiyakan ay nakita niyang palapit din si Henry. Sa wakas ay nagkita-kita na silang muli. Sa nasaksihang ito ay pinaalis na ni Carl ang sasakyan dahil hindi na nila makakasama pa si Henry. Pinuntahan ng apat si Maria na noon ay masama na talaga ang lagay. Laking gulat niya na makitang kasama niya ngayon ang buo niyang pamilya. Tanggap niya kung mamamatay na siya dahil nakita niya na ligtas ang kanyang mag-aama. Ibinili niya kay Henry ang mga bata at nagpaalam na din sa asawa. Maya-maya ay nilapitan sila ng mga nurse para dalhin siya sa operating room. Sa loob ng silid ay may isang pasyente siyang nakausap. Ibinahagi nito ang determinasyon na mabuhay para makitang muli ang pamilya. Sa narinig ay nagkaroon ng karagdagang lakas si Maria. Habang unti-unting umiepekto sa kanya ang anesthesia, ay bumalik sa alaala niya ang nakakatakot na pangyayaring naranasan nila. Ang pakikipaglaban niya sa ilalim ng tubig, ang pagkasugat niya sa dibdib at sa binti, at kung paano niya nagawang makaahon mula rito. Makalipas ang ilang oras ay ginising ni Henry si Lucas, para ibalita na ligtas na ang ina. Sa tulong ng kanilang insurance company ay nakatakda silang ilipat sa Singapore para magamot ng maayos si Maria. Nadaanan nila ang napakaraming tao na patuloy na naghahanap sa mga pamilyang nawawala. Sa loob ng eroplano ay lumapit si Lucas sa kanyang ina, para sabihin ang naudlot niyang balita, na nakita niya si Daniel at masaya ng kasama ng papa nito. Naiyak si Maria sa nalaman at nagpasalamat sa katapangang ipinakita ng panganay. Ilang sandali pa ay umalis na ang eroplano. Hindi mapigilan ni Henry ang maluha, dahil sa wakas ay ligtas sila at magkakasama. Si Maria naman ay nakatingin sa bintana. Makikita ang lawak ng pinsalang dulot ng sakuna. Naiyak siya dahil sa kabila ng hirap na dinanas, isang malaking himala na nakaligtas ang buo niyang pamilya. At ito po ang litrato ng tunay na pamilya Bennett. Huwag niyo po sanang kalimutan na mag-like at mag-subscribe sa aking channel. Maraming salamat po sa panunood.